Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Fam. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po ay si Pastora Miriam R. Espirida ng CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga meron tayong isang simpleng kwento mula sa aklat ni Ruth, ngunit punong-puno ito ng mga bagay na maaari nating dalhin sa ating buhay. May pamagat ito na The Three Widows Head Back to Judah. Ngunit bago po tayo magpatuloy, dumako muna tayo sa maikling panalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong umaga. Salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat dahil kahit maraming bagay ang hindi namin alam tungkol sa araw na ito, alam namin ikaw ay kasama namin. Ngayong umaga, hinihiling namin na ihanda mo ang aming puso upang makinig sa iyong salita. Tulungan mo kaming maunawan ang minsay ng Ruth 1 verse 6 to 7. Kung may mga bagay kaming pinagdaraanan ngayon, tulungan mo kaming makita ang tamang direksyon. Kung kami ay napapagod, palakasin mo kami. Kung kami ay nalilito, gabayan mo po kami. Kung kami ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin na hindi pa tapos ang aming kwento. At kung may bahagi ng aming buhay na kailangan naming balikan, bigyan mo kami ng courage na gawin ang tamang hakbang. Panginoon, gamitin mo po ang maikling mensaheng ito upang makapagsalita ka sa bawat nakikinig. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isip, at tulungan mo kaming hindi lamang makarinig, kundi maunawaan at maisabuhay ang mensaheng nais mong ituro sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Ruth 1 verse 6 to 7 sa Magandang Balita Biblia. Sa verse 6, nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos na magandang ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Sa verse 7, naglakbay nga silang pabalik sa Judah. Sabi sa talata, nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos na magandang ani. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa Judah. At kasama niya ang kanyang dalawang manugang. Nagsimula silang maglakbay pabalik. So napakasimple ng pangyayaring ito, pero napakaganda ng mensahe nito para sa atin. The three widows decided to go back. Si Naomi ay maraming pinagdaanan, nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng mga anak, at ngayon kailangan niyang magsimula muli. Pero may isang magandang balita siyang narinig. God was still providing. At nang marinig niya ito, bumangon siya at nagsimulang bumalik. Mga kapatid, minsan ganito rin ang buhay natin. May mga panahon na nakakaranas tayo ng pagkawala. May mga panahon na hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto natin. May mga panahon na nagtatanong tayo, Lord, ano ba ang mangyayari sa akin? May magandang mangyayari pa ba? Pero ang Ruth 1 verse 6 to 7 ay nagpapaalala sa atin na hindi porke mahirap ang kasalukuyan ay tapos na ang ginagawa ng Diyos. Si Naomi ay dumaan sa matinding hirap pero may ginagawa pa rin ang Diyos. At nang marinig niya iyon, hindi siya nanatili sa kanyang kalagayan. She arose. Bumangon siya. At dito natin makikita ang unang lesson. When you hear that God is still working, don't give up. Kapag narinig mong kumikilos pa rin ang Diyos, huwag kang susuko. Baka may pinagdadaanan ka ngayon. Baka may problema sa pamilya. Baka may problema sa trabaho. Baka may pangarap kang hindi pa natutupad. Baka may panalangin kang matagal mo nang hinihintay ang sagot. Huwag mong isipin na dahil hindi mo pa nakikita ang sagot ay wala nang ginagawa ang Diyos. God may be working even when you cannot see it. At ikalawa, makikita natin na hindi lamang sila nagdesisyong bumalik. They started walking. Umalis sila at nagsimulang maglakbay patungo sa Judah. Mga kapatid, may pagkakaiba ang pag-iisip na babalik at talagang pagbabalik. Minsan, alam natin ang dapat nating gawin pero hindi natin ginagawa. Alam natin kailangan nating magsimula ulit. Alam natin kailangan nating ayusin ang isang bagay. Alam natin kailangan nating gumawa ng tamang desisyon. Pero natatakot tayong magsimula. Ang ginawa ni Naomi ay simple. She took the first step. Hindi niya alam ang buong mangyayari. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa Judah. Pero nagsimula siyang maglakad. At baka ito rin ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayong umaga. Na anak, huwag mong isipin ang buong journey. Gawin mo muna ang next step. Kung kailangan mo magsimula, magsimula ka.
Kung kailangan mong bumalik sa tamang direksyon, bumalik ka. Kung kailangan mong iwan ng isang bagay na hindi na nakakatulong sa'yo, iwan mo. At kung kailangan mong magpatuloy kahit mahirap, magpatuloy ka. Dahil hindi natin kailangang makita ang buong daan bago tayo makapaglakad. At ito ang pinakasimpleng mensahe ng Ruth 1 verse 6 to 7. Naomi heard. Narinig niya na kumikilos ang Diyos. Naomi arose. Bumangon siya. And Naomi returned. Bumalik siya at nagsimulang maglakbay. Kaya kung may pinagdaraanan tayo ngayon, mga kapatid, huwag nating isipin na tapos na ang kwento. Your difficult season is not necessarily your final chapter. Maaring hindi mo pa nakikita kung ano ang naghihintay sa iyo. Pero tulad ni Naomi, maaari kang bumangon at gumawa ng isang hakbang. Hear, arise, return, and keep walking. Iyan ang mensahe sa atin ngayong umaga. Kapag narinig mong kumikilos ang Diyos, bumangon ka. Kapag kailangan mong bumalik sa tamang direksyon, bumalik ka. At habang hindi mo pa nakikita ang buong sagot, magpatuloy kang lumakad. Dahil ang Diyos na kumikilos noon ay Diyos pa rin na kumikilos ngayon. Amen. So bilang pagtatapos po tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita ngayong umaga. Salamat sa paalala na kahit may mga mahirap na season sa aming buhay, hindi ibig sabihin na tapos na ang aming kwento. Tulungan mo kaming tulad ni Naomi na handang makinig, bumangon at gumawa ng hakbang. Kapag kami ay natatakot, palakasin mo po kami. Kapag kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng panibagong lakas. At kapag hindi namin nakikita ang buong daan, tulungan mo kaming magtiwala at magpatuloy. Panginoon, gabayan mo kami sa bawat hakbang na aming gagawin ngayong araw. Maraming salamat dahil ikaw ay patuloy na kumikilos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.